So, again, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking channel at pag-usapan po natin itong mga kaibigan, no? KOJC, no? Kingdom of Jesus Christ Executive Secretary, nagsalita at tinuruan pa si Abalos, no, mga kaibigan. Ngayon, sino ba ito? 'Di ba? Sino ba ito, no, mga kaibigan? No, sino ba ito? Actually, nakita ko lamang itong quote card na 'to, mga kaibigan, ano, pagkatapos medyo natawagan ako ng pansin dito sa quote card na 'to, ha. Eto, mga kaibigan, pakita ko po sa inyo. Asan na siya? Yan, yan. Natin, share. Yan. Sino ba itong executive secretary na 'to, no? 'Yon. Rowena, shout out Rowena, good evening to all, sabi niya. And okay, sabi ni Nixon Mendoza, mali ka Al, ginagawa nila para sa bayan. Ay sorry, masama pala magsinungaling. 'Di ba? Okay. And Daniel, Rowena, okay, yan. Alright. Nixon Mendoza, shout out. Okay. Ngayon, mga kaibigan, sino ba itong executive secretary ng KOJC, no, mga kaibigan, na nagsalita na? Ayun, yung sabi niya, Sis Eleanor Cardona, Executive Secretary ng KOJC, mula itong pahayag niya na ito, mga kaibigan, ay lumabas noong July 9, 2024, kamakailan lang, di ba? Max Ilarde, shout out Max Ilarde. Yan, magandang gabi po, mas magandang lalaki ka pa po sa gabi. Okay, so ano ba yung nilalaman nitong code card na ito, mga kaibigan? Basahin natin, okay? Sabi rito, nababasa niyo ba? Medyo, no? Palakihan natin ng konti. Yan. Malaki na. Yan, okay. Sabi niya rito, mga kaibigan, sabi nitong si Eleanor, ano pangalan to? Eleanor Cardona, no, mga kaibigan. Sabi niya, ano ba ang kasalanan ng KOJC? Magandang tanong, mga kaibigan. Magandang tanong. Ang tanong natin, bakit ang tanong nila ay ano ba ang kasalanan ng KOJC? Di ba? Ibabalik lang natin yung tanong, mga kaibigan. Meron bang kasalanan ng KOJC? O saka isa, bakit nyo natanong na ano ang kasalanan ng KOJC? KOJC ba ang inuusig ng batas? Simpleng lang, mga kaibigan, sisimplihan lang natin yung yung pagtatanong o pagbibigay ng reaction dito sa statement na ito ni Eleanor Cardona, na isang executive secretary po ng KOJC, di ba? Tinatanong niya, ano ba kasalanan ng KOJC? Bakit? KOJC ba ang inuusig ng batas? Hindi naman, di ba? Hindi naman sinasabi na ang nang-rape ay KOJC. Di ba? Hindi naman sinasabi na ang KOJC ang kumbaga ay gumagawa ng human trafficking, di ba? Walang kinalaman, walang kaya hindi po akma na itanong na ano ba ang kasalanan ng KOJC? Di ba? Maliban na lang kung meron kayong alam na ginawa ninyo. Di ba? Ako isa lang ang alam ko na ginagawa ngayon ng KOJC na paglabag sa batas. Ano 'yon? Yung pagkakanlong ng isang kriminal. Di ba? Correct me if I'm wrong, mga kaibigan. Di ba isang paglabag sa batas yung ikaw ay magkanlong ng isang kriminal? Di ba? Yung pinag-ahanap ng batas, pagkatapos ay pilit ninyong itinatago. Di ba? Yung ipinagkakait nyo sa batas, yung makuha yung isang tao na kanilang hinahanap na ngayon ay wanted na, di ba? Pagkatapos ay itinatago nyo pa at kinukonsinti. Yun lang ang alam ko, kung magtatanong sila, ano bang kasalanan ng KOJC? Di ba? Sa ngayon, yun ang nakikita ko, mga kaibigan. Di ba? Nagkakanlong sila ng kriminal, nagkakanlong sila ng nagtatago sa batas, na ayaw harapin yung yung mga akusasyon sa kanya, di ba? Oh, and sabi pa rito ni Eleanor Cardona, napatunayan ba? O ano ba ang kasalanan ni Pastor Kibuloy? Napatunayan ba? Di ba? Puro false accusation. Tandaan ninyo, di ba? Sabi nga ni Kibuloy noon, di ba? Mag-file kayo ng magdemanda kayo sa korte, di ba? And from there, kapag nagdemanda na kayo sa korte, doon ko kayo haharapin.
'di ba? Ngayon meron na naka-file na kaso sa korte mga kaibigan, bakit ayaw niyo ilabas si Kibuloy? 'Di ba mga kaibigan? Oh, pero para sa inyo kriminal na si pastor. Oh, hindi pa ba? 'Di ba? Gano'n lang kasimple-simple na natin 'tong ano, segue natin 'no mga kaibigan. Sabi ni Jose Vivas, talagang itong mga detractors ng ating PBBM ay walang alam gawin kundi sirain ang ating gobyerno, hindi niyo mapapabagsak ang ating pangulo. Exactly, 'di ba? Sabi rito, puro para sa inyo kriminal na si pastor. Ang tanong natin, hindi pa ba? 'Di ba? Bakit hindi yung managot dapat ang hulihin ninyo? Sino ba ang dapat managot? 'Di ba ang inirereklamo si Pastor Kibuloy ninyo? 'Di ba? Pagkatapos ang gusto niyong managot si Go Philippines. Pwede ba 'yon? 'Di ba? Oh, bakit hindi yung managot ang dapat hulihin ninyo, habulin ninyo, lagyan niyo ng patong sa ulo? O 'di ba? Kaya nga may patong na sa ulo eh. Magkano mga kaibigan? 10 milyon. O 'di ba? Oh, pero iba yung tinutukoy dito ni ano ni Eleanor Cardona. Ang tinutukoy niya rito yung mga smuggler, yung mga drug addict, yung mga drug lord, yung mga makasalanan, hindi ang KOJC. Nagkakamali kayo. Talaga naman nagkakamali ka. 'Di ba? May sinasabi ba ang batas na ang KOJC ay smuggler? May nasasabi ba ang batas na ang KOJC ay drug addict? May sinasabi ba ang batas na ang KOJC ay drug lord, mga kaibigan? May sinasabi ba ang batas na ang KOJC ay may kasalanan? May sinasabi ba ang batas, mga kaibigan, na kinakailangan na hulihin ang mga miyembro ng KOJC dahil nagkasala silang lahat? Wala naman, di ba? Natatawa ako talaga dito sa mga ano no, napakatindi ng pagkaka-absorb nila sa kanilang mga kaisipan noong mindsetting na ginawa talaga ni Kibuloy, 'di ba mga kaibigan? Oh, pagkatapos sabi niya rito, ibinabalik ko sa iyo. Ito na. Ibinabalik ko sa iyo, Secretary Abalos. Ang batas ay batas, sabi ni Secretary Abalos yun, 'di ba? Ang batas ay batas. Tama. Dapat ikaw ang unang sumunod diyan. Pero wala kayong ginawang gano'n, 'di ba? Alin yung batas na hindi sinunod ni Sec Abalos, mga kaibigan? 'Di ba? Kaya nga pinapahanap si Kibuloy, 'di ba? Dahil ginagampanan nila yung kanilang mga tungkulin, 'di ba? Kaya ibabalik natin yung tanong in behalf of in behalf of the government, in behalf of the justice, 'di ba? In behalf of the batas, no mga kaibigan. Ibabalik natin ang tanong doon sa mga like for example, itong si Sister Eleanor Cardona, 'di ba mga kaibigan? Bakit hindi ang gawin ninyo instead na tinatanong ninyo, 'di ba, na ano ang kasalanan ng KOJC? Ano ang kasalanan ni Pastor Kibuloy? Once and for all, 'di ba mga kaibigan? Once and for all para magkaalaman, 'di ba? Kasi dito sinasabi nila na parang gusto niya sabihin, mga kaibigan, na walang kasalanan. Hindi kriminal si pastor. So patunayan. Paano ninyong patutunayan? Hindi ikaw na executive secretary ang makakapagpatunay niyan, 'di ba? Hindi rin si Secretary Abalos ang makakapagpatunay niyan, 'di ba? Ang tanging makakapagpatunay niyan at para malaman ng taong bayan yung katotohanan, ilabas niyo muna si Kibuloy. 'Di ba? Kinakailangan kasi nasagutin ni Kibuloy lahat ng mga katanungan. 'Di ba? Para malaman na talagang kung talagang wala siyang kasalanan, di balik siya ng Davao, 'di ba? Uwi uli siya. Ganun lang kasimple 'yun, no, mga kaibigan. Oh. Sabi ni Jose Nacionales, 1/4 na lang ang DDS na gusto magpabagsak ng gobyerno, mas maraming Pilipino ang hindi papayag. Exactly, 'di ba? So shout out Jose Lito Nacionales. And nandiyan na rin yung ating kaibigan Cheryl Santa Maria Banyaga. Okay, shout out. Yan, okay? And eto nga ngayon, mga kaibigan, maliban dito, 'di ba? Maliban dito kay Executive Secretary po ng KOJC, no? Ay meron pa pong isa. No, meron pang isa na again ay tumatahol na naman, no mga kaibigan. Tumatahol na naman para lamang ipagtanggol etong kanilang sikibuloy nila, no mga kaibigan.
Sino yan? Ito. Hindi ko lang nailagay sa sa aking thumbnail, mga kaibigan. 'Di ba? Ito, kilala na ito ng bayan, no? Ha? Ito, si mga kaibigan, tawag dito? Si Eric Celis, mga kaibigan, no? Sabi ni Eric Celis ay ito. Okay. Sabi niya, mga kaibigan, masamang pangitain po ito. Masamang pangitain daw. Alin? Alin ang masamang pangitain? Sabi ni Eric Salis, masamang pangitain po ito na ang isang kagaya ni Pastor Kibuloy. Na na naninindigan para ipagtanggol ang bansa at karapatan ng mamamayan. Di ba? Look who's talking. Ika nga, di ba mga kaibigan? Look who's talking. Di ba? Ang nagsasalita dito, mga kaibigan, ay walang iba kundi tawag dito? Etong si Eric Celis, no, mga kaibigan. Ano ang sabi niya? Ulitin nga natin yung mga kaibigan. Sabi ni Eric Celis ay masamang pangitain ito na ang isang kagaya ni Pastor Kibuloy na naninindigan para ipagtanggol ang bansa at karapatan ng mamamayan labanan ng totoong terorismo. Kailan? Parang narinig ko na yan, 'di ba? Sabi ni Idol Robin Padilla, 'di ba? Nakasama ko sa pakikipaglaban yang si Pastor Kibuloy. Kaya ang tanong natin nung kinontent natin yung sinabi na yun ni Robin Padilla, 'di ba? Ang tanong natin, mga kaibigan, ay 'di ba? Kailan? 'Di ba? At nagwawasak ng estado ang communist terrorism ng CPP-NPA, NDF, 'di ba? Winasak daw ang CPP, NPA, NDF. Ang winasak pa talaga. Giniba pa talaga ni Kibuloy ang CPP, NPA, NDF? Di ba? Or binigyan niya lang ng pagkakataon na maging legal para magsalita at binigyan niya pa ng platform gamit yung kanyang anong tawag dito, mga kaibigan, di ba? Yung SMNI na yan, di ba? Di ba, mga kaibigan? Ano pa sabi rito? Voluntaryong i-offer ang resources at safety and comfort ng kanyang organisasyon. Yun nga yung sinasabi natin, di ba, mga kaibigan? Giniba ang CPP-NPA pero yung mga leader ng CPP-NPA, asan ngayon? Di ba? Asan ngayon? Na mga kaibigan, nagsasalita sa harapan ng organisasyon ni Kibuloy. Di ba? CPP-NPA, dating terorista, dating leader ng mga terorista, pero asan sila ngayon? Asan si Eric Celis ngayon? Di ba? Kaya no wonder, mga kaibigan, kung bakit ganun na lang ko ipagtanggol ni Jeffrey K. Eric Celis, etong si Kibuloy. No, mga kaibigan, ganun na lang ko ipagtanggol niya si Kibuloy. Bakit? Kasi yung sinasabi niyang winasak ang CPP-NPA, winasak, kunwari lang yun. Pero yung mga leader na ang sinasabi nila mga leader ng CPP-NPA, mga dating kadre, na doon nagsasalita sa organisasyon at doon sa iba pang mga resources nitong si Kibuloy. At ito yung kino-question niya, mga kaibigan. Sa kabila ng mga sinabi ni Eric Celis, sabi niya, siya pa ngayon ang hinahabol ng gobyerno. Ayaw nyo palang habulin ng gobyerno, di ba? Ayaw nyo palang habulin ng gobyerno, etong si Kibuloy, mga kaibigan, di sabihin nyo magpahabol na. Tulad na sinabi ko doon sa Executive Secretary ng KOJC kanina, di ba? Bakit hindi na lamang ninyo kausapin etong si Kibuloy na harapin na yung kaso? Di ba? Harapin yung kaso. Patunayan niya. Ang dami naman niyang abogado, di ba? Ilan yung abogado ni Kibuloy? If I can still remember, di ba? Sa Estados Unidos pa lang, sabi niya, meron na siyang 20 abogado. Di ba? Napakarami naman pala niyang abogado. Di harapin niya. Sama niya yung 20 abogado niya. Harapin niya ang batas. Di ba? Patunayan nila na mali yung akusasyon sa kanila. Patunayan nila na mali. Di ba? Mali na hinahanap sila at ginawa silang wanted
ng batas. 'Di ba? O patunayan nila, pag napatunayan nilang mali at sila ang tama, then I think naman, 'di ba, pagbibigyan sila ng batas. 'Di ba mga kaibigan, they can go back to Davao and they can do whatever they want to do freely na hindi nagtatago, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yun eh. Pero alam niyo mga kaibigan, habang patuloy na ipinakikipaglaban nila itong si Kibuloy, patuloy na talaga namang kinukonsinti nila. That is another right term, no? Kinukonsinti dahil pangungonsinti talaga yung ginagawa nila. 'Di ba? Oh, alam nila mag-question eh. Si Executive Secretary ng KOJC kanina ba kino-question niya si Secretary Abalos. 'Di ba? Alam nilang questionin yung batas. Etong si Eric Celis, alam niya ring questionin ang batas, 'di ba? Pero bakit hindi niyo kaya questionin si Kibuloy? Pastor, baka naman pwede, 'di ba? Gusto mo sasamahan pa namin kayo, hindi namin kayo iiwanan. 'Di ba? Harapin na natin ito. Patunayan natin na mali sila, mali ang akusasyon nila. That is the right thing. 'Di ba? Hindi yung ipinakikipaglaban ninyo at sinasabi niyo lang na pinatutunayan niyo lamang na kinukonsinti niyo itong si Kibuloy. 'Di ba mga kaibigan? Pero dito may sinabi siya. Just because for the cause of political persecution. Ganun ba 'yun? Political persecution ba yung ginagawa kay Kibuloy? 'Di ba? Hindi ba kumbaga ay pagbibigay lamang daan doon sa panawagan ng mga nabiktima ni Kibuloy? 'Di ba? Kaya nga may nag-file ng kaso sa korte. Kaya nga pinaghahanap ngayon si Kibuloy. Not because dahil sa political persecution. Pilit nyo lang ginagamit, 'di ba? Pilit nyong ginagamit si Kibuloy para pagbigyan yung inyong mga political na motibo. Yun lang yun, 'di ba? Hindi ginigipit si Kibuloy dahil sa tinatawag ninyong political persecution, kundi mali, 'di ba? Kundi kayo ang gumagamit kay Kibuloy dahil lamang po sa inyong mga political ambition, 'di ba? Ang target nito ay hindi lang si Pastor Kibuloy. The principal target why they are doing this right now on Pastor Kibuloy and KOJC. Diyan ka na naman, 'di ba? Meron bang ginagawa sa KOJC? 'Di ba? Ito ang hindi ko talaga matanggap mga kaibigan. Sa totoo lang hindi ko talaga matanggap. 'Di ba? Yung kanilang mindsetting na ginagawa, pinapasama ninyo ang gobyerno. Wala namang ginagawa ang gobyerno, wala namang ginagawa ang mga kapulisan, 'di ba? Yung mga kumbaga tinutupad lamang nila yung kanilang tungkulin. Pero kung mag-mindset kayo sa mga nakikinig sa inyo, masama ang gobyerno, masama ang batas. May ginagawang masama sa KOJC. Ano bang ginawa ng KOJC para sila habulin ng batas? Wala naman, 'di ba? The real principal targets are the Duterte. Again, balik natin mga kaibigan. Bakit mo nasabing target ang Duterte? Sa palagay mo, kung nananahimik ang Duterte, 'di ba? Kung nananahimik sana ang Duterte, ang mga Duterte, kung sila sana ay sumusuporta na lang sa gobyerno, kung sila sana ay hindi nanggugulo, kung sila sana ay hindi sana nila minumura ang Pangulo, 'di ba? Alam niyo, sa totoo lang, sa ganitong nangyayari, mas gusto ko pa mga kaibigan na meron tayong batas militar. 'Di ba? Mas gugustuhin ko pa na ibagsak ang batas militar. Bakit? Kasi nasosobrahan ng nasosobrahan itong mga tao na to na meron tayong ang tawag doon mga kaibigan, malaya, no? Meron tayong malaya na pagsasalita, pero nasosobrahan. 'Di ba? Isipin ninyo, Pangulo ng Pilipinas kung insultihin nila ganun na lang. Pangulo ng Pilipinas kung tawagin nila bangag, mamaya pag-usapan natin yan sa susunod, no? Sasabihin nila bangag, 'di ba? Pangulo ng Pilipinas sasabihin nila weak leader. Pangulo ng Pilipinas mumurahin nila sa kanilang mga rally, 'di ba? Alam niyo, sa totoo lang, kapag tayo ay nasa under the martial law, walang sino man ang pwedeng makapagsalita ng masama sa Pangulo. Walang sino man pwedeng makapagsalita ng masama sa gobyerno. 'Di ba? Kaya sabi ko nga,
Kung sa kapayapaan lamang, no? Sa tunay na kapayapaan, mga kaibigan, mas maganda pa na meron talagang martial law or batas militar. 'Di ba, mga kaibigan? Oh. So dito lang, mga kaibigan, para sa akin lang do sa dalawang natalakay natin, yung kay Executive Secretary ng KOJC at saka dito kay Eric Jeffrey Celis, mga kaibigan, 'di ba? Isa lamang ang pwede kong masabi, 'di ba? Huwag kayong mag-aksaya ng panahon, huwag kayong mag-aksaya ng laway, huwag kayong mag-effort ng gusto na questionin ang gobyerno, 'di ba? Alam niyo, sa totoo lang, kinikilala niyo si Kibuloy, 'di ba? Kinikilala niyo si Kibuloy na isang mahusay na religious leader. And not only religious leader, sabi nga nitong si Celis, 'di ba, napakahusay. Isipin mo, tibagin, 'di ba? Tibagin ang CPP, NPA, NDF, 'di ba? Oh, napakahusay na leader. Pero alam niyo ba, kung pag-uusapan natin ay ang husay na leader, no, yung leadership ng mga kaibigan, the true leader, hindi lamang po ito yung nagpapasunod. Alam niyo ang tunay na leader na marunong ding makinig, 'di ba? Itong gusto kong sabihin doon sa Executive Secretary ng KOJC at saka dito kay Eric Celis, 'di ba? Patunayan ni Kibuloy na siya ay tunay na leader. Dahil ang tunay na leader, marunong makinig. 'Di ba? Sa pagkasinabing marunong makinig, ito yung pagkakataon ninyo ngayon. Eric Celis, at saka yung Executive Secretary ng KOJC. 'Di ba? Kausapin ninyo si Kibuloy. Gaya nga nung paulit-ulit ko sinasabi kanina, 'di ba? Sabihin ninyo, 'di ba? Boss Amo, Sir Panginoon, 'di ba? Baka naman pwede. Labasin mo na sila. Harapin mo na sila. Sagutin mo na yung kanilang mga tanong. Total, mali naman sila eh. 'Di ba? Kaya natin patunayan mali sila. Oh, ang importante ron, mga kaibigan, ay malinis na ni Kibuloy. No, malinis na ni Kibuloy. Total, galit na galit kayo pag sinasabing pugante. Galit na galit kayo, 'di ba? Pag sinasabing pugante si Kibuloy, nagagalit kayo. Pag sinasabi na criminal si Kibuloy, nagagalit kayo. Once and for all. Patunayan na ni Kibuloy, mga kaibigan. 'Di ba? Na mali yung mga paratang sa kanya. No, mga kaibigan. So yan yung yan yung first na pag-uusapan natin. Kung meron kayong mga komento, mga kaibigan, karagdagang gusto ninyong ipaabot o sabihin, ay at lalong-lalo na daw sa mga nagsasabi na mali ka, hindi mo alam ang batas, 'di ba? You are free to comment on the comment section. Lalong-lalo sa mga team replay ng mga kaibigan, binabasa po natin 'yan, ha, mga kaibigan. Binabasa po natin 'yan. Okay? Oh.